Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng inyong pananampalataya sa pag-ibig? Samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay na puno ng sakripisyo, pagtataksil, at pambihirang pagmamahal. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay, kundi sa laki ng kanyang puso at sa kakayahang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit paano kung ang mismong kabutihan mong yon ang magiging dahilan upang ikaw ay pagdudahan at saktan? Paano kung ang pagliligtas mo sa isang buhay ang magiging mitya ng pagkasira ng sarili mong mundo? Mahimbing ang pagkakatulog ng buong Hacienda de Alumbra. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malungkot na oyayi na sinasabayan ng matatalim na kidlat at dagundong ng kulog. Ngunit sa loob ng kwarto ng maliit na si Huni, isang ibang uri ng oyayi ang maririnig. Isang malambing at puno ng pagmamahal na tinig. "Tulog na, bunso ko, tulog na." Iyon si Sinagtala Reyes, o mas kilala bilang si Sinag. Habang marahang hinihimas ang buhok ng 5 taong gulang na alaga, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa halos 2 taon niya sa hasyenda, ang batang ito na ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang tawa ni Huni, ang musika sa kanyang tainga. Ang mga yakap nito ang lunas sa kanyang pagod at pangungulila sa sariling pamilya sa Baryo Amihan. Si Huni ang anghel ng mansyon at si Sinag, para kay Huni, ang kanyang buong kalangitan. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan, sinundan ng isang kulog na yumanig sa buong kabahayan. Nagising si Huni, hindi umiiyak, kundi umuungol na tila nahihirapan. Agad na kinapa ni Sinag ang noo ng bata. Nag-aalab ito sa lagnat. "Huni, anak, anong masakit sa'yo?" Nag-aalalang tanong niya. Ngunit walang sagot. Bigla na lamang nanigas ang katawan ng bata. Ang mga mata nito'y pumaitaas at ang buong katawan ay nagsimulang mangisay. Napatili si Sinag sa takot. "Diyos ko, Huni!" Binuhat niya ang nanginginig na katawan ng bata. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ay nilalamon ng lakas ng ulan at kulog. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Ngunit ang mansyon ay napakalaki. Ang mga kwarto ng ibang kasambahay ay nasa kabilang dulo pa. Sinubukan niyang tawagan ng telepono sa ibaba, ngunit walang linya. Ang bagyo ay pinutol ang lahat ng komunikasyon. Ang amo niyang si Don Daliseon ay nasa isang business meeting sa Maynila at bukas pa ang uwi. Nag-iisa siya. Ang bawat segundo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang unti-unting panlalambot ng katawan ni Huni, ang pagbabago ng kulay ng mga labi nito. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa batang ito. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, napako ang kanyang tingin sa isang hilera ng mga susi na nakasabit malapit sa pinto. Mga susi ng iba't ibang mamahaling sasakyan ng mga Montenevado. At sa dulo nito, ang pinakakakaiba sa lahat, isang itim na susi na may logo ng isang kabayong tumatakbo. Ang susi ng pulang Ferrari. Ang paboritong sasakyan ni Don Dalisayon. Ang sasakyang bawal na bawal hawakan ni numan maliban sa kanya. Isang tinig sa kanyang isip ang nagsabi na, "Huwag." Ang galit ni Don Dalisayon ay parang kulog. Nakakatakot at kayang wasakin ang lahat. Ngunit nang tignan niyang muli, ang mukha ni Huni na unti-unti nang nawawalan ng buhay, naglaho ang lahat ng kanyang takot. Wala ng amo, wala ng Ferrari, wala ng bukas. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon. Ang buhay ng batang hawak niya sa kanyang mga braso. Mabilis niyang sinunggaban ng susi. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay katumbas ng pangingisay ng katawan ni Huni kanina. Binuhat niyang muli ang bata at tumakbo palabas sa gitna ng rumaragas ang ulan. Ang garahe ay parang isang palasyo ng mga makina.
Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang kulay dugong sasakyan sa gitna. Hirap niyang nabuksan ang pinto nito. Maingat niyang inilagay si Huni sa passenger seat bago siya umikot at naupo sa manibela. Hindi pa siya nakahawak ng ganito kamahal na sasakyan sa buong buhay niya. Ang amoy ng katad at ang dami ng mga ilaw sa dashboard ay nakakahilo. Ngunit isinantabi niya ang lahat. Isinaksak niya ang susi at pinaandar ang makina. Umugong ito na parang isang halimaw na nagising. Ang tunog na kayang basagin ang katahimikan ng buong hasyenda. Walang pag-aalinlangan niyang tinapakan ang silinyador. Ang pulang Ferrari ay humarurot palabas ng garahe, dumaan sa naglalakihang mga gate at sumuong sa madilim at maputik na daan palabas ng hasyenda. Ang mga puno ay sumasayaw sa lakas ng hangin at ang ulan ay walang tigil sa paghagupit sa windshield. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang kabog ng dibdib ni Sinag at ang kanyang mga dasal na pabulong. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maniba. Pagdating sa ospital, halos ibangga niya ang sasakyan sa mismong pasukan ng emergency room. Hindi na niya ininda ang pagbukas ng pinto. Binuhat niya si Huni at tumakbo papasok. Ang kanyang damit ay basang-basa at ang kanyang boses ay paos na sa kasisigaw. Tulong! Tulungan ninyo ang alaga ko. Hindi na po siya humihinga. Lahat ng mga nurse at doktor na naroroon ay napalingon sa kanya. Ang ilan ay sa marungis niyang anyo. Ang ilan ay sa batang walang malay sa kanyang mga bisig. Isang doktor na may mahinahong tindig at magandang mukha ang agad na lumapit sa kanila. Dito, sabi ng doktora sa mga nurse, itinuturo ang isang stretcher. Anong nangyari sa kanya? Nangingisay po siya, doktora. Mataas po ang lagnat niya. Humahagulgol na sagot ni Sinag habang inililipat si Huni. Sa wakas, nang mailapag na ang bata sa stretcher at dinala ito papasok sa isang silid, nagkaroon ng pagkakataon si Sinag na huminga at tignan ng doktora. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya, isang mukha na madalas niyang makita sa mga litrato sa opisina ni Don Dalisayon. Ang doktora ay ngumiti sa kanya, isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. Ako si Dr. Marahuyo Balmaceda, pagpapakilala nito, kahit alam na ni Sinag kung sino siya. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting mga kamay na siya. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, mayroong isang malamig na kislap sa mga mata ni Dr. Marahuyo habang nakatingin ito sa kanya. Isang kislap na nagpadala ng hindi maipaliwanag na kaba sa puso ni Sinag. Halos paliparin ni Dalisayon Montenevado ang minamaneho niyang sasakyan sa highway. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila maliliit na multo na sumasayaw at humahadlang sa kanyang paningin. Isang tawag. Isang putol-putol na tawag mula sa gwardiya ng ospital ang nagpagising sa kanyang mundo. Ang mga salitang Huni, ospital, Ferrari at Sinag ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang una niyang naramdaman ay galit. Isang nag-aalab na galit. Paanong nagkaroon ng lakas ng loob ang kasambahay na yon na gamitin ang pinakaiingatan niyang sasakyan? Ngunit sa ilalim ng galit na yon ay may mas malalim na emosyon. Takot. Isang matinding takot para sa kanyang nag-iisang anak. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang ipinarada ang sasakyan at halos takbuhin ang pasilyo ng emergency room. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Sinag. Nakatayo ito, nakasandal sa pader. Ang damit ay tuyo na ngunit lukot-lukot. Ang buhok ay magulo. Ngunit ang pinaka-nagpatigil kay Dalisayon ay ang mga mata nito, namumuugto, mapula, at nakatuon lamang sa iisang pinto na may nakasinding ilaw sa itaas. Doon dinala si Huni. Nilapitan niya ito, handa nang ibuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nasaan ang anak ko? Marin ngunit pabulong niyang tanong.
At anong karapatan mong hindi niya natapos ang sasabihin. Dahan-dahang lumingon si Sinag sa kanya at sa isang iglap, lahat ng galit sa puso ni Dalisayon ay naglaho na parang bula. Nakita niya sa mukha nito ang purong pag-aalala at pagmamahal para sa kanyang anak. Walang bahid ng pagkakasala sa paggamit ng kotse. Tanging takot lamang na baka may masamang mangyari kay Huni. Sa sandaling iyon, hindi isang kasambahay ang nakita niya, kundi isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Napalunok si Dalisayon. Ang mga masasakit na salita ay natigil sa kanyang lalamunan. "Sir," nanginginig na sabi ni Sinag, "si Huni po." Bago pa man siya makasagot, isang pinto ang bumukas at isang doktora ang lumabas. Si Marahuyo Balmaceda, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Ang babaeng matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. "Sayon!" Gulat ngunit malambing na sabi ni Marahuyo. Agad itong lumapit at marahang hinawakan ng kanyang braso. "I'm so glad you're here. Mara, kumusta si Huni? Anong nangyari?" Sunod-sunod niyang tanong. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marahuyo. "He's stable now. Mataas ang lagnat niya na naging sanhi ng febrile seizures, but he's going to be okay." Huminga ng maluwag si Dalisayon. "You should be thankful for your yaya, Sayon," dagdag ni Marahuyo, sabay sulyap kay Sinag. Her quick thinking saved his life. A few more minutes of delay, and it could have been a different story. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Dalisayon. Pasasalamat. Iyon ang nararamdaman niya ngayon. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay tahimik na umiiyak sa gilid. Para masigurado natin ang kaligtasan ni Huni, patuloy ni Marahuyo, ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na awtoridad. Kailangan nating isailalim sa ilang tests ang lahat ng malapit sa kanya. It's standard procedure. Nurse? Tawag niya sa isang dumadaan. "Kumuha ka ng blood sample kay Miss Reyes." Walang pagtutol na tumango si Sinag at sumunod sa nurse. Naiwan si Dalisayon kasama si Marahuyo. Patuloy siya nitong kinakausap. Ina-assure na magiging maayos ang lahat. Ngunit may kung anong hindi mapakali sa kalooban ni Dalisayon habang pinagmamasdan niya ang likod ni Sinag na papalayo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Sinag at muling tumayo sa kanyang sulok, tila isang anino na ayaw magambala. Nilapitan siya ni Dalisayon. Ang pagitan nila ay napuno ng katahimikang hindi karaniwan. "Uminom ka muna," sabi ni Dalisayon. Iniaabot sa kanya ang isang mainit na tasa ng kape mula sa vending machine. Nagulat si Sinag. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Marahan niyang tinanggap ang kape. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. "Salamat, Sinag." Halos pabulong na sabi ni Dalisayon. Isang simpleng pasasalamat. Ngunit para kay Sinag, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong gabi. Isang pahiwatig na naiintindihan siya. Tumango lamang siya bilang tugon, hindi magawang magsalita dahil sa namumuong emosyon sa kanyang lalamunan. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ni Marahuyo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Nang magkaroon ng pagkakataon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa laboratorio ng ospital. Ang pasilyo ay tahimik at walang katao-tao. Sa loob, kinuha niya mula sa tray ang isang maliit na test tube na may pangalan, Reyes, Sinagtala. Hawak niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pinagmamasdan ang matingkad na pulang likido sa loob na tila isang mamahaling alak. Ito ang dugo ng babaeng sumira sa kanyang mga plano. Isang hamak na katulong na nagawang makuha ang atensyon at higit sa lahat, ang pasasalamat ng lalaking dapat ay sa kanya lamang. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang anghel na tumulong kay Dalisayon kanina ay nagbago na ng anyo. Ngayon, isa na siyang demonyong may hawak ng lason.
Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. "Hello?" Sagot ng isang boses sa kabilang linya. "Ako to." Malamig na sabi ni Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa dugo ni Sinag. "Nasa akin na ang kailangan ko." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Kailangan kong sirain siya," mariing sabi ni Marahuyo. "Simulan mo na." Lumipas ang 2 araw na tila isang panaginip para kay Sinag. Ang madilim na gabi ng takot at pangamba sa ospital ay napalitan ng sikat ng araw na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng Hacienda de Alumbra. Si Huni ay nakauwi na at kasabay ng kanyang paggaling ay ang tila pagbabago rin ng pakikitungo sa kanya ni Don Dalisayon. Wala na ang dating malamig at malayo nitong mga tingin. Napalitan iyon ng mga tipid ng ngiti at paminsan-minsang pasasalamat. Ang salamat Sinag na binitawan nito sa ospital ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Isang matamis na musikang nagbibigay sa kanya ng isang munting pag-asa. Pag-asa na marahil, sa wakas, ay nakikita na siya ng kanyang amo, hindi bilang isang hamak na utusan, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking gantimpala para kay Sinag ay ang paggaling ni Huni. Ang bata ay mas naging malambing pa sa kanya. Hindi ito humihiwalay sa kanyang tabi, na para bang takot na muli siyang mawala. "I love you, Yaya Sinag." Bulong nito habang naglalaro sila sa hardin. Hinawakan ni Huni ang kanyang mukha gamit ang maliliit nitong mga kamay. "You're my superhero." Niyakap niya ng mahigpit ang bata. "Mas mahal kita. Alaga ko. Hinding-hindi ka pababayaan ni Yaya." Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Sinag ay buo na ang kanyang mundo. Ang pag-aalaga kay Huni, ang kanyang paraiso. Ngunit ang lahat ng paraisong mayroon simula, ay mayroon ding katapusan. Isang magandang umaga, habang tinutulungan ni Sinag si Huni sa pagguhit, isang pamilyar na puting sasakyan ang pumasok sa gate ng hacienda. Bumaba mula rito si Dr. Marahuyo Balmaceda, ngunit iba ang kanyang anyo ngayon. Wala na ang maaliwalas na ngiti na ipinakita niya sa ospital. Nakasuot ito ng isang formal na business attire. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay seryoso. May dala itong isang brown na folder na mahigpit niyang hawak. Agad na lumabas si Don Dalisayon mula sa kanyang opisina upang salubungin ito. Nag-aalala ang anyo ng lalaki. "Mara, anong mayroon?" tanong nito. "Sayon, kailangan nating mag-usap sa loob," sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Sinulyapan niya si Sinag at Huni sa hardin, isang mabilis ngunit matalim na sulyap bago sila pumasok sa pribadong library ng mansyon. Isinara nila ang pinto. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Sinag. Pinilit niyang baliwalain iyon at ituon ang atensyon kay Huni. Ngunit ang kanyang mga tainga ay tila may sariling isip. Habang nagpupuna siya ng isang plorera, malapit sa library, hindi niya maiwasang marinig ang ilang pira-pirasong salita. "Resulta ng tests," boses ni Marahuyo, mahina ngunit malinaw. Isang seryosong bagay sa iyon. Narinig niya ang pag-urong ng isang silya. Ang boses ni Dalisayon puno ng pag-aalala. "Anong ibig mong sabihin?" "Isang uri ng blood disorder. Nakakahawa." Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang plorerang hawak niya ay halos mabitawan niya. Nakakahawa? Kaninong resulta? Ang sa kanya lang naman ang kinuha sa ospital. Panganib para sa immune system ni Huni, lalo na't kagagaling lang niya sa sakit. Hindi maaari. Malakas siya at walang anumang sakit. Isa itong pagkakamali. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Marahuyo na inilalapag ang mga dokumento mula sa folder sa ibabaw ng mesa. Nakatayo si Dalisayon, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa.
Ang mga sumunod na sandali ay tila isang walang hanggang paghihintay. Ang katahimikan sa loob ng library ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw, hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang lumabas si Dalisayon. Ang mukha nito ay blangko, maputla, at puno ng sakit. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap, ngunit mabilis din itong umiwas. Dumaan ito sa kanyang tabi na parang hindi siya nakikita. Ang mainit na pag-asa na naramdaman ni Sinag sa mga nakalipas na araw ay biglang nagyelo at naging abo. Huling lumabas si Marahuyo. Bago ito tuluyang umalis, huminto ito at lumingon kay Sinag. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktora. Hindi isang nangiti ng pakikiramay, kundi isang nangiti ng tagumpay. Isang malamig, kalkulado, at nakakakilabot na nangiti. Sa isang iglap, naunawaan ni Sinag ang lahat. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Ang bawat paghinga ay tila isang pasakit. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang mga yabag ni Dalisayon na bumababa mula sa hagdanan. Tumigil ito sa kanyang likuran. Ramdam ni Sinag ang bigat ng presensya nito. Napakapamilyar ng kanyang pangalan. Ngunit ngayon, sa bibig ni Don Dalisayon, ito'y tunog ng isang hatol. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagdududa sa mukha nito. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay sakit at isang desisyong hindi na mababago. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Ito ay tungkol kay Huni. Nakatayo si Dalisayon sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Nakatanaw sa malawak na hardin kung saan madalas maglaro si Huni at si Sinag. Ang sikat ng araw ay maliwanag. Ngunit para sa kanya, ang buong paligid ay nababalot ng dilim. Sa ibabaw ng kanyang mahogany desk ay nakalatag ang folder na iniwan ni Marahuyo. Ang mga salita sa loob nito ay tila mga ahas na tumutuklaw sa kanyang puso. Chronic infectious anemia, high risk of transmission, immediate isolation recommended. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga iyon. Nagbabaka sakaling may makita siyang mali, isang butas, sa napapakasakit na katotohanan ito. Ngunit ang mga dokumento ay mukhang opisyal. May pirma ng doktor, may selyo ng laboratorio. Paano niya kukwestiyonin ang isang bagay na inilatag na sa kanyang harapan? Ang isip niya ay isang magulong digmaan. Sa isang panig, naroon ang imahe ni Sinag. Ang babaeng isinugal ang lahat para sa kanyang anak. Ang babaeng may pinakamalinis na puso na nakilala niya. Sa kabilang panig, naroon ang imahe ni Huni, ang kanyang munting anghel, na kagagaling lang sa bingit ng kamatayan. At ngayon ay nahaharap sa isang bagong panganib. Bilang isang ama, simple lang ang pagpipilian. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang higit sa lahat. Kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa kasakit, pinindot niya ang intercom. Sinag, pumunta ka sa opisina ko. Ang boses niya ay walang emosyon, isang pader na itinayo niya upang itago ang naglalagablab na sakit sa loob. Ilang sandali pa, isang mahinang katok ang narinig niya. Pasok! Pumasok si Sinag. Ang babae ay nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng ulap ng pangamba. Maupo ka, sabi ni Dalisayon. Itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Sinag, ngunit ang kanyang postura ay alisto, na para bang handa siyang tumakbo anumang oras. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Bawat segundo ay tila isang oras. Huminga ng malalim si Dalisayon. Kailangan na niyang tapusin ito. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang makapal na sobre at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa, patungo kay Sinag. Ano po ito, sir? Tanong ni Sinag. Ang boses ay halos hindi marinig.
Iyan ang huling sahod mo. Diretsong sabi ni Dalisayon. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. At may kasama yang dagdag na halaga. Sapat na para makapagsimula ka ulit. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Sinag. At pagkatapos, ang unti-unting pagkaunawa. At kasunod noon, ang sakit. Isang dalisay, hindi natitinag na sakit. Pero sir, bakit po? May nagawa po ba akong mali? Umiwas ang tingin si Dalisayon. Hindi niya kayang salubungin ang mga matang iyon. Wala, Sinag. Wala kang ginawang mali. Kung ganun po, bakit ninyo ako pinapaalis? May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Sagot niya, ang mga salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. Ang mahalaga, kailangan mong umalis. Ngayon din. Ngayon din? Pag-uulit ni Sinag, ang kanyang boses ay nabasag na. Pero si Huni po, paano po siya? Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, isang kirot ang gumuhit sa puso ni Dalisayon. Ito ang pinakamahirap na parte. Huwag mo siyang alalahanin. Ako na ang bahala sa kanya. Sir, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Sinag, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kung may pagkukulang po ako, sabihin niyo po sa akin. Babaguhin ko po. Huwag niyo lang po akong ilayo kay Huni. Ang bawat salita niya ay isang punyal sa dibdib ni Dalisayon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang mga salita ni Marahuyo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. The more she stays, the higher the risk for Huni. Tumayo siya, isang senyales na tapos na ang usapan. Hindi na magbabago ang desisyon ko, Sinag. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Ipahahanda ko ang sasakyan na maghahatid sa'yo sa terminal ng bus. Ang pag-asa sa mga mata ni Sinag ay tuluyan ng namatay. Napalitan iyon ng isang tahimik na pagtanggap. Isang pagtanggap na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o pagwawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi man lang ginalaw ang sobre sa mesa. Salamat po sa lahat, sir. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dignidad. Yumuko siya ng bahagya bago marahang tumalikod at lumabas ng opisina. Naiwan si Dalisayon na nakatayo, nakikinig sa papalayong mga yabag. Nais niyang bawiin ang lahat, ngunit huli na. Mula sa kanyang silid, tahimik na inimpake ni Sinag ang kanyang mga gamit. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay nababasa ng kanyang mga luha. Ang maliit na kwartong yon na naging kanlungan niya sa loob ng 2 taon ay tila isang selda ngayon. Ang kanyang paraiso ay naging isang impyerno. Ang pinakamasakit ay ang pag-alis ng hindi nakikita si Huni. Natutulog ang bata sa silid nito. Ayaw na siyang palapitin ng ibang mga kasambahay marahil ay may utos mula sa kanilang amo. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang isang litrato sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Isang litratong kuha noong nakaraang Pasko. Siya, si Huni, at si Don Dalisayon sa likuran. Hindi sinasadyang nasama, ngunit may isang munting ngiti sa mga labi. Itinupi niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Pagbaba niya, naghihintay na ang sasakyan. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas. Ngunit habang papalabas ng gate, mula sa bintana sa 2 palapag, narinig niya ang isang sigaw. Yaya! Yaya Sinag! Si Huni! Gising na ito. Nakadungaw ito sa bintana. Umiiyak. Ang mukha ay nakadikit sa salamin. Yaya! Where are you going? Don't leave me! Huminto si Sinag. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Gusto niyang tumakbo pabalik, yakapin ang bata, at sabihing hindi siya aalis. Ngunit alam niyang hindi maaari. Itinikom niya ang kanyang mga kamao, kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang isang malakas na hikbi at nagpatuloy sa paglalakad. Sumakay siya sa sasakyan. Habang umaandar ito palayo, nakita niya sa side mirror ang papaliit na imahe ng mansyon at sa bintana, ang isang munting bata
na walang tigil sa pag-iyak at pagtawag sa kanyang pangalan. Nang nasa terminal na siya ng bus, umupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang bag. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Huni sa bintana, ang blangkong mukha ni Don Dalisayon, ang mapanuyang ngiti ni Dr. Marahuyo, lahat ay nagsasayawan sa kanyang isipan. Sumakay siya sa bus na patungong Baryo Amihan. Habang umaandar ito, tumingin siya sa bintana. Ang mga gusali at pamilyar na tanawin ay unti-unting lumalabo, hindi dahil sa bilis ng bus, kundi dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Ang mundo niya ay gumuho at wala siyang kaalam-alam kung bakit. Inakala ni Dalisayon na ang pag-alis ni Sinag, gaano man kasakit, ang siyang magiging solusyon. Inakala niya na sa paglipas ng mga araw, unti-unting makakalimutan ni Huni ang yaya nito at babalik ang lahat sa dati. Ngunit nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ang pag-alis ni Sinag ay hindi naging solusyon. Ito ang naging simula ng isang mas malalang problema. Ang dating masayahin at maingay na Hacienda de Alumbra ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang sentro ng katahimikang ito ay ang kanyang anak na si Huni. Sa unang araw, walang tigil ito sa pag-iyak. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ni Sinag. Ang munting boses nito ay paos na sa kaluluha. Sinubukan ni Dalisayon na ipaliwanag na nagbakasyon lang ang yaya nito. Ngunit tila alam ng bata na hindi iyon totoo. Ang mga mata ni Huni, na dati puno ng inosenteng kislap, ay napuno ng pagtataka at sakit. Sa ikalawang araw, ang pag-iyak ay napalitan ng pananahimik. Isang pananahimik na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi na nagsasalita si Huni, hindi na ito naglalaro. Palagi lang itong nakaupo sa isang sulok ng kanyang silid, yakap-yakap ang isang maliit na teddy bear na regalo sa kanya ni Sinag. Ang pinakamasakit para kay Dalisayon ay ang pagtanggi nitong kumain. Ang paborito nitong pagkain na inihanda ng bagong tagapagluto ay hindi man lang nito ginagalaw. Ang plato ay nananatiling puno sa harap niya habang ang mga mata niya ay nakatingin lamang sa kawalan. Huni anak, kumain ka na please. Pagmamakaawa ni Dalisayon habang sinusubukang isubo ang isang kutsarang pagkain. Ngunit itatabig lamang ni Huni ang kutsara. Ang mga mata nito ay mananatiling blangko na para bang wala itong nakikita o naririnig. Sinubukan ni Dalisayon ang lahat. Ibinili niya ito ng mga bagong laruan, ngunit hindi man lang nito pinansin. Nag-hire siya ng isang bagong yaya, isang babaeng mas bata at mas maganda pa kay Sinag. Ngunit itinulak lamang ito ni Huni palayo. Ang tanging hinahanap nito ay ang kanyang yaya Sinag. Si Dr. Marahuyo ay naging madalas na bisita sa hasyenda. Araw-araw itong dumarating. Dala-dala ang mga prutas at laruan. Sinusubukang kunin ang loob ng bata. Ngunit tila may isang pader na hindi niya kayang sirain. Hello, Huni. Malambing na bati ni Marahuyo isang hapon. Sinusubukang abutin ang kamay ng bata. Biglang sumigaw si Huni. Isang sigaw na puno ng takot at galit. Kinuha nito ang isang laruang kotse at ibinato ito ng buong lakas kay Marahuyo. Umalis ka! Ayaw kita dito! Sigaw ng bata bago tumakbo at magtago sa likod ng kanyang ama. Nagulat si Marahuyo. Pilit siyang ngumiti, ngunit hindi nito maitago ang inis sa kanyang mga mata. He's just acting out, Seyon. It's a phase. He'll get over it. Ngunit alam ni Dalisayon na hindi lang ito isang phase. Gabi-gabi, ginigising siya ng mga ungol ni Huni. Nilalagnat na naman ito, hindi kasing taas ng dati, ngunit sapat na para mag-alala siya. Sa pagitan ng mga panaginip nito, isang pangalan lang ang palagi nitong binabanggit. Yaya, Sinag. Isang gabi, habang pinupunasan niya ng maligamgam na tubig ang noo ng kanyang natutulog na anak, isang bagay ang nahulog mula sa ilalim ng unan nito. Isang piraso ng papel.
Kinuha ito ni Dalisayon. Isa itong drawing, guhit kamay ng isang bata. 3 tao ang nakaguhit, magkakahawak kamay. Isang mataas na lalaki. Marahil ay siya. Isang maliit na bata sa gitna. Si Huni. At sa tabi nito, isang babaeng may mahabang buhok at malaking ngiti. Si Sinag. Sa itaas ng kanilang mga ulo, may isang malaking araw na nakangiti. Habang tinititigan niya ang guhit, isang kirot ang muling sumaksak sa kanyang puso. Ito ang mundong winasak niya. Ito ang kaligayahang inalis niya sa kanyang sariling anak. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang isinakripisyo niya ang kaligayahan ni Huni para sa kaligtasan nito? Nagsimulang magsalita si Huni habang natutulog. Ang boses nito ay mahina at puno ng takot. Si Tita Mara, masama siya. Napahinto si Dalisayon. Idinikit niya ang kanyang tainga sa bibig ng bata. Tinulak niya si Yaya. Ang mga salitang yon, kahit galing sa isang panaginip, ay tumama kay Dalisayon na parang isang malakas na sampal. Tinulak? Ano ang ibig sabihin ni Huni? Wala namang pisikal na panunulak na nangyari. Ngunit ang mga mata ng isang bata ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga matatanda. Nakikita nila ang katotohanan sa likod ng mga ngiti. Sino nga ba ang nagtulak kay Sinag palayo? Siya. Ngunit sino ang nagtulak sa kanya upang gawin iyon? Si Marahuyo. Isang butil ng pagdududa ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang maliit, halos hindi mapansing butil. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng kanyang pagsisisi at pag-aalala, ang maliit na butil na yon ay nagsimulang mag-ugat, handang lumaki at sirain ang lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Tinitigan niyang muli ang medical report sa kanyang isipan, ang selyo, ang pirma. Lahat ay mukhang perpekto, masyadong perpekto. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Bukas na bukas din, kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Huni. Kinabukasan, maagang nagising si Dalisayon, ngunit hindi dahil sa sikat ng araw. Gising siya buong gabi, binabantayan ang paghinga ni Huni at binabagabag ng mga salitang binitawan nito sa panaginip. Ang maliit na butil ng pagdududa ay lumaki sa loob ng isang gabi. At ngayon ay isa na itong halimaw na kumakain sa kanyang isipan. Kailangan niyang kumilos. Nang bumisita si Marahuyo ng araw na yon, gaya ng dati, pinilit ni Dalisayon na maging normal. Ngumiti siya, nagpasalamat sa dalang prutas, at nakipagkwentuhan. Ngunit habang ito ay abala sa bigong pagkuha ng atensyon ni Huni, dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang opisina. Iniwan ni Marahuyo ang kanyang bag sa sofa. Maingat at may panginginig sa mga kamay na hindi niya inaasahan, binuksan ni Dalisayon ang bag. Nandoon pa rin ang folder. Ang orihinal na kopya ng mga resulta ni Sinag. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, binuksan ang kamera, at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng dokumento. Bawat numero, bawat pirma, bawat selyo. Ibinalik niya ang folder sa bag na parang walang nangyari. Segundo lang bago pumasok si Marahuyo sa silid. Mukhang pagod ka sayon, sabi nito. May bahid ng pag-aalala sa boses. Hindi lang ako nakatulog ng maayos, sagot niya. Pilit nang ngumingiti. Iniisip ko pa rin si Huni isang malambing na ngiti ang isinukli sa kanya ni Marahuyo. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala ng sobra. It takes time. Ang mahalaga, ligtas na siya sa panganib. Ginawa mo ang tamang desisyon. Ang mga salitang tamang desisyon ay tumarak sa kanyang dibdib na parang kutsilyo. Ngumiti lang siya bilang tugon, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabuo ang isang plano. Nang makaalis na si Marahuyo, agad niyang isinagawa ang plano. Nagkulong siya sa kanyang opisina at ipinadala ang mga litratong kuha niya sa isang email.
Ang pinadalhan niya ay si Dr. Antonio Anton de Leon, isang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo na ngayon ay isa ng respetadong hematologist sa Cebu. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Tol, pasuyo naman. Patingin ang results na to. The case is complicated. I just need a second opinion. Confidential. Iyon ang simpleng mensahe niya. Habang naghihintay ng sagot, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa loob ng opisina. Ang isip ay lumilipad. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang araw ng libing ng kanyang asawang si Clarice. Ang lahat ay malabo, nababalot ng pighati. Ngunit isang imahe ang malinaw na malinaw. Si Marahuyo, nakatayo sa kanyang tabi, umiiyak ng higit pa sa pamilya ng namatayan. Sa una, inakala niyang dala lang yon ng pagiging matalik nilang kaibigan. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa pag-iyak nito. Tila hindi lang yun lungkot, may halong tagumpay at naaalala rin niya ang sinabi ng mga investigador noon. Brake failure, mukhang aksidente talaga. Ngunit bago ang aksidenteng iyon, naaalala niyang nagreklamo si Clarice na tila may kakaiba sa preno ng sasakyan. At sino ang huling kasama ni Clarice bago ito umalis ng bahay para sa biglaang meeting na yon? Si Marahuyo. Dumalaw ito para mangumusta. Pinilig ni Dalisayon ang kanyang ulo. Guni-guni lang ba niya ito? Pinagsasama-sama lang ba niya ang mga bagay na walang koneksyon dahil sa pagdududa? O mayroon talagang isang mas madilim na katotohanan na pilit niyang iniiwasang makita? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Anton. Mabilis niya itong sinagot. Sayon! Bungad ng kaibigan. Ang boses ay seryoso. Nasaan ka kumuha ng results na to? Isang laboratorio dito sa Maynila. Bakit? Kinakabahang tanong ni Dalisayon. Sigurado ka? Dahil chinek ko ang mga numerong ito. Ang ilan sa mga values ay off. Halos imposible, medically speaking. Parang sinadya. Paliwanag ni Anton. Nagkaroon ng sandaling katahimikan na para bang may tinitignan pa itong maigi. At isa pa, ang format ng resultang ito, pamilyar sa akin. Luma na. Ilang taon nang hindi ginagamit ng mga modernong laboratorio. Parang may isang malaking kampana ang tumunog sa loob ng ulo ni Dalisayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mukhang peke ito. Tol, diretsong sabi ni Anton. Saan bang laboratorio galing yan? Anong pangalan? Nanginginig ang mga kamay ni Dalisayon habang tinitignan muli ang litrato sa kanyang computer screen. Sa pinakaibabang bahagi ng dokumento, may isang maliit na logo at pangalan. Medcore Diagnostics, basa niya. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Akala ni Dalisayon ay naputol na ang tawag. Anton, andyan ka pa ba? Oo, tol. Sagot nito, ang boses ay nagbago. Tila may pagkaalarma. Sayon, pakinggan mo akong mabuti. Ano yon? Ang Medcore Diagnostics. Imposibleng sila ang naglabas ng resultang yan na may petsang ngayong linggo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Dalisayon. Bakit? Huminga ng malalim si Anton bago binitawan ang mga salitang gigimbal sa mundo ni Dalisayon. Dahil ang Medcore Diagnostics, isinara na iyon 5 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ni Anton ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng pinaniniwalaan ni Dalisayon. 5 taon nang sarado, isang laboratoryong multo, isang kasinungalingang itinayo sa pundasyon ng isa pang kasinungalingan. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya makaupo. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na banayad na apoy. Isa na itong nagngangalit na impyerno. Galit sa sarili dahil nagpabulag siya. Galit sa mundo dahil hinayaan niyang masaktan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. At higit sa lahat,
Isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang malamig, mapanira, at nakamamatay na galit para kay Marahuyo. Ang pagdududa ay hindi na pagdududa. Isa na itong katiyakan, ngunit hindi sapat ang katiyakan. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng inakala niyang kaibigan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinontak niya ang pinakamagaling na private investigator sa bansa, isang dating general na may utang na loob sa kanyang pamilya. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon, ang pangalan ni Marahuyo, ang pekeng resulta, at ang kanyang mga hinala tungkol sa pagkamatay ni Clarice. "I want everything," mariing sabi ni Dalisayon sa telepono. Her past, her records, kung saan siya kumakain, kung sino ang mga kinakausap niya. "I want to know what color she breathes." Ang sagot ng general ay mabilis at tiyak. "Consider it done." Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, ang bawat araw sa hasyenda ay tila isang pagtitiis. Si Huni ay lalo pang nanghina. Ang pananahimik nito ay mas lumalim at ang mga lagnat sa gabi ay mas dumalas. Ang dating sigla sa mga mata nito ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang malungkot na paghihintay. Si Marahuyo ay patuloy pa ring bumibisita, dala ang kanyang mga pekeng ng ngiti at pag-aalala. Ngayon, bawat salita nito ay parang lason sa pandinig ni Dalisayon. Bawat paghaplos nito ay parang surot na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit pinilit niyang magpanggap. Ngumiti siya. Tumango. Nagkunwaring naniniwala pa rin siya, habang sa loob-loob niya ay hinihintay niya ang tamang oras para sa kanyang paghihiganti. Makalipas ang 3 araw, isang email ang dumating, galing sa investigator. Isang password-protected na file. Huminga ng malalim si Dalisayon bago ito binuksan. Ang kanyang opisina ay nabalot ng katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng kanyang mabilis na tibok ng puso ang maririnig. Ang mga unang pahina ay kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Si Marahuyo ay may history ng mental instability. Napatalsik ito sa dati niyang ospital dahil sa kasong professional jealousy and stalking laban sa isang senior doctor na nakaagaw nito ng posisyon. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Dalisayon. Ang sunod na pahina ay isang ulat tungkol sa araw ng aksidente ni Clarice. Nakasaad doon ang mga testimonya ng mga nakakita. Isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses ang nakitang malapit sa sasakyan ni Clarice habang ito ay nakapark sa mall, ilang oras bago ang aksidente. Walang nagbigay pansin dito noon, ngunit ang kasunod na attachment ang nagpayanig sa kanyang buong mundo. Isang litrato. Isang malabong larawan na kuha mula sa CCTV ng parking lot. Malayo at hindi malinaw ang mukha. Ngunit ang tindig, ang buhok, ang suot na damit na natatandaan niyang isinuot ni Marahuyo isang araw bago ang aksidente. Walang duda. Siya iyon. Kasama ng litrato ay isa pang dokumento. Isang bank record. Isang malaking cash withdrawal ang ginawa ni Marahuyo mula sa kanyang account 1 linggo bago ang aksidente. At isang katumbas na cash deposit ang pumasok sa account ng isang mekanikong may kadena ng mga kaso ng panloloko at sabotage. Ang mekanikong ito ay biglang nawala at lumipad patungong ay abroad isang araw pagkatapos ng aksidente. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong. Ang pekeng medical result ni Sinag ay hindi lang isang simpleng gawa ng selos. Isa itong desperadong hakbang ng isang taong matagal nang may itinatagong krimen. Natakot si Marahuyo sa nabubuong pagtitinginan sa pagitan nila ni Sinag. Natakot itong baka sa wakas ay maging masaya na siya. Isang kaligayahang ipinagkait nito sa kanya sa pamamagitan ng pagpatay kay Clarice. Si Sinag ay hindi lang isang karibal, isa siyang banta sa kanyang madilim na sikreto.
Napasuntok si Dalisayon sa mesa. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa mga gamit sa ibabaw nito. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit at galit na nararamdaman niya. Pinatay niya ang asawa ko, sinira niya ang buhay ng anak ko, at sinaktan niya ang babaeng nagligtas sa aming dalawa. Sa gitna ng kanyang nagngangalit na galit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marahuyo. Ang mga salita ay tila isang pangaasar mula sa demonyo. Darling, Huni needs me. Papunta na ako dyan. Nanginig ang buong katawan ni Dalisayon. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang refleksyon niya sa madilim na screen ng computer ay nagpakita ng isang mukhang hindi na niya halos makilala. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Isang apoy na kayang tupukin ang buong mundo. Ngayon na ang oras. Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para harapin ng ahas ang kamandag na nilikha niya. Hindi siya sumagot sa text. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng ibang numero. Ang numero ng hepe ng pulisya, isang matagal ng kaibigan ng kanyang ama. Chief, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Kailangan ko ng tulong mo. May papunta dito sa bahay ko. Isang kriminal. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng nag-aalalang tanong. Dalisayon, anong nangyayari dyan? Just come quietly. Sabi ni Dalisayon. Ang mga mata niya ay nakatutok sa papasok na gate sa CCTV monitor. Nakikita na niya ang puting kotse ni Marahuyo. At dalhin mo ang pinakamagaling mong interogador. Dahil ngayong gabi, may isang demonyo na magtatapat ng lahat ng kanyang kasalanan. Ibinaba niya ang tawag. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang kanyang damit. Lumabas siya ng opisina at naglakad patungo sa sala. Naupo siya sa kanyang paboritong silya, ang silyang nakaharap sa pinto, at naghintay, kalmado, puno ng galit, at handa para sa huling paghaharap. Pumasok si Marahuyo sa sala ng Hacienda de Alumbra na may dalang isang malaking paper bag na puno ng mga laruan at isang ngiting kasing tamis ng pulot. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa, ang anyo ng isang reynang malapit nang angkinin ang kanyang kaharian. Inaasahan niyang dadatna ng isang Dalisayon na puno ng pag-aalala at pasasalamat sa kanyang pagdating. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ibang-iba. Nakaupo si Dalisayon sa kanyang silya, hindi gumagalaw, na parang isang haring bato sa gitna ng kanyang palasyo. Ang sala ay nababalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Dalisayon. Walang bahid ng pasasalamat. Tanging isang malamig, mapanuring titig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sayon, darling, nag-aalangang bati ni Marahuyo. Ang kanyang ti ay bahagyang natinag. Nasaan si Huni? I brought him some new toys. Hindi sumagot si Dalisayon. Dahan-dahan lamang nitong itinaas ang isang kamay at itinuro ang coffee table sa pagitan nila. Maupo ka, Mara. May kailangan tayong pag-usapan. Ang tono ng kanyang boses, kalmado ngunit may bigat, ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Marahuyo. May mali. Isang malaking pagkakamali. Sumunod siya at naupo sa sofa sa tapat ni Dalisayon. Inilapag ang paper bag sa kanyang tabi. Ano yun, Sayon? You're scaring me, sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging mahinahon. Sa halip na sumagot, kinuha ni Dalisayon ang isang pamilyar na brown folder mula sa gilid ng kanyang silya. Ang folder na naglalaman ng pekeng medical results ni Sinag. Dahan-dahan niya itong inihagis sa ibabaw ng mesa. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng silid. Ano ito, Mara? Tanong ni Dalisayon. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Nanlamig ang buong katawan ni Marahuyo. Nakatitig lamang siya sa folder. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng mga kasinungalingang isasagot. Iyan ang resulta ng yaya mo.
Pinag-usapan na natin to, di ba? Oo, pinag-usapan na natin. Pagsang-ayon ni Dalisayon, dahan-dahang tumatango. Pero may ilang bagay na hindi ko maintindihan, tulad na lang ng laboratorio, ang Medcore Diagnostics. Isang butil ng pawis ang nagsimulang mamuo sa noo ni Marahuyo. Tinawagan ko ang ilang kakilala ko, Mara. Patuloy ni Dalisayon, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. At isang nakakagulat na bagay ang nalaman ko. Alam mo ba na ang Medcore Diagnostics ay 5 taon nang sarado? Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marahuyo. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang gumuho. Hindi totoo yan. Baka nagkamali lang sila ng impormasyon. Alam mo namang magulo ang mga records dito sa Pilipinas. Talaga ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisayon. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita rito ang isang litrato. Ang malabong CCTV footage sa parking lot. Pamilyar ba sa'yo ang babaeng ito, Mara? Ang babaeng nakitang malapit sa kotse ng asawa ko ilang oras bago siya maaksidente? Ang mukha ni Marahuyo ay tuluyang namutla. Ang lahat ng kulay ay nawala rito, na para bang nakakita siya ng isang multo. At ito pa, sabi ni Dalisayon, ipinapakita ang bank records. Isang malaking withdrawal at isang katumbas na deposito sa account ng isang mekanikong bigla na lang naglaho. Hindi ba't isang malaking koinsidensya? Itigil mo na yan, Sayon. Kasinungalingan lahat yan. Sigaw ni Marahuyo, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot at galit. Ngunit hindi pa tapos si Dalisayon. Ang bawat ebidensya ay isang pako na ipinupukpok niya sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Marahuyo. Ang totoo, Mara, nagsimula ang lahat ng ito dahil kay Sinag, di ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Naging banta siya. Nakita mong unti-unti akong nagiging masaya. Nakita mong unti-unting nabubuo ulit ang pamilya ko. At hindi mo matanggap yon dahil kung magiging masaya ako, mababaliwala ang lahat ng ginawa mo. Mababaliwala ang pagpatay mo kay Clarice. Hindi ko siya pinatay. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Marahuyo sa buong sala. Tumayo ito, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Aksidente ang nangyari. Mahal na mahal ko si Clarice. Siya ang best friend ko. Best friend? Tumawa si Dalisayon, isang tawang walang bahid ng saya. Minahal mo lang siya dahil malapit siya sa akin. Ginamit mo siya. At nang makita mong hindi mo ako makukuha, sinira mo ang preno ng kotse niya. Inalis mo siya sa landas mo. Hindi totoo yan. Di totoo yan. Kung ganon, bakit ka gumawa ng pekeng medical report para lang mapaalis ang isang inosenteng babae? Ang tanong na yon ang sumira sa lahat ng natitirang depensa ni Marahuyo. Wala na siyang maisagot. Nahuli na siya. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagbago. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng kabaliwan. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang nangiting nakakakilabot. Dahil sa'yo, sigaw niya, itinuturo si Dalisayon. Dahil sa'yo ang lahat ng ito. Ako dapat ang nasa tabi mo. Ako hindi si Clarice. At lalong-lalo na, hindi ang hampaslupang katulong na yon. Ang kanyang pag-amin na binitawan sa gitna ng kanyang galit ay umalingaw-ngaw sa silid. Mahal kita. Sayon. Patuloy niya sa pagsigaw. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ngunit hindi yon luha ng pagsisisi, kundi luha ng kabiguan. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo, para sa atin. Ang mga taong yon. Sila ang humadlang, sila ang mga salot, kaya nararapat lang sa kanila ang nangyari. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas mula rito ang 2 unipormadong pulis, kasama ang hepe. Natigilan si Marahuyo. Ang kanyang galit ay napalitan ng purong takot. Tumingin siya kay Dalisayon na nanatiling nakaupo. Ang mukha ay blangko.
Ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Hindi eh, bulong niya. Nilapitan siya ng mga pulis. Dr. Marahuyo Balmaceda, inaaresto ka namin para sa mga salang falsification of public documents at sa aming suspetsa sa iyong pagkakasangkot sa pagkamatay ni Clarice Montenevado. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay, hindi inaalis ni Marahuyo ang kanyang tingin kay Dalisayon. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong poot. Hindi pa tayo tapos, Dalisayon. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Hindi pa tayo tapos. Naiwan si Dalisayon sa sala. Tinitignan niya ang pinto, kung saan huling dumaan ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Walang saya, walang gaan ng loob. Tanging isang malawak, malamig, at malungkot na kawalan. Nanalo siya. Ngunit sa anong halaga? Ang tanging nasa isip niya ngayon ay hindi na ang paghihiganti, kundi ang paghingi ng tawad. Ang Baryo Amihan ay isang lugar na tila hindi pa nararating ng pagmamadali ng syudad. Ang hangin ay sariwa, ang mga puno ay mayayabong at ang mga bahay, kahit na simple, ay puno ng init at buhay. Dito lumaki si Sinagtala. Dito siya umuwi. Dala ang isang pusong basag at isang isip na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa loob ng halos 2 linggo, sinubukan niyang bumalik sa dati niyang buhay. Tinulungan niya ang kanyang ina sa paglalabada, ang kanyang ama sa munting bukirin. Ngumiti siya, tumawa. Ngunit alam ng kanyang mga magulang na ang mga yon ay isang maskara lamang. Sa gabi, naririnig nila ang kanyang mga hikbi mula sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang sinag, ang kanilang munting sinag ng araw ay nawalan ng liwanag. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga sinampay kasama ang kanyang ina, isang tunog ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang tunog na hindi karaniwan sa kanilang baryo. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Mula sa malayo, isang kulay pilak na SUV ang dahan-dahang bumabagtas sa bakubakong daan patungo sa kanilang bahay. Lahat ng mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagtataka kung sino ang importanteng bisita na naligaw sa kanilang lugar. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kanilang munting bakuran. Natigilan si Sinag. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Pamilyar ang sasakyang yon. Bumukas ang pinto sa driver's side at mula rito, lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pang muli. Si Don Dalisayon Montenevado. Nakatayo ito roon, ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa maalikabok na paligid. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay may mga dark circles, tanda ng maraming gabing walang tulog. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mukha, ang dating malamig at walang emosyong mukha, ay puno ngayon ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Sinag dati. Isang malalim na pagsisisi. Sinalubong siya ng tahol ng mga aso at ng mga mapanuring tingin ng mga tsismosa. Ngunit ang mga mata ni Dalisayon ay nakatuon lamang sa iisang direksyon, kay Sinag. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin. Huminto ito ilang talampakan mula sa kinaroroonan ni Sinag. Sinag, sabi nito, ang boses ay paos at puno ng pighati. Hindi makapagsalita si Sinag. Ang lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng sama ng loob ay bumalik sa isang iglap. Ano ang ginagawa niya rito? Para saktan siyang muli. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Sinag ay malamig. Isang pader na muli niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi agad sumagot si Dalisayon. Tumingin ito sa paligid, sa simpleng buhay na ginulo niya. At pagkatapos, tumingin itong muli kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Nandito ako para humingi ng tawad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. Tawad? Para saan, sir? Para sa pagtataboy sa akin na parang isang aso?
O para sa pagwasak sa tiwala ko, walang pagtatanggol sa mukha ni Dalisayon. Tinanggap niya ang bawat masasakit na salita na parang isang nararapat na parusa. Para sa lahat ng yon, Sinag, sabi niya, at para sa marami pang iba, para sa hindi ko paniniwala sa'yo, para sa pagiging duwag ko. Inilahad niya ang buong katotohanan, simula sa pekeng medical result na gawa-gawa ni Marahuyo hanggang sa pag-amin nito sa mga krimeng ginawa. Habang siya'y nagsasalita, ang galit sa mga mata ni Sinag ay unti-unting napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ng pagkabigla, ang babaeng inakala niyang isang anghel na tumulong sa kanila ay isa palang demonyo. Si Huni? Iyon lang ang tanging lumabas sa bibig ni Sinag. Ang pag-aalala para sa bata ay mas matimbang pa kaysa sa sarili niyang sakit. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisayon. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lukot na papel, ang drawing ni Huni. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Palagi kanyang hinahanap, Sinag, sabi ni Dalisayon. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Inabot niya ang drawing. Patawarin mo ako, Sinag. Hindi lang ako. Patawarin mo kami. Kailangan ka namin. Nakatitig lamang si Sinag sa guhit. Ang tatlong masasayang tao. Isang pamilyang binuo ng isang pangarap at winasak ng isang kasinungalingan. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanilang bahay ang ina ni Sinag, si Aling Flor. Isang babaeng pinatanda ng hirap, ngunit pinatibay ng pagmamahal. Nakita niya ang luhang pumapatak sa mga mata ng kanyang anak at ang lalaking sanhi nito. Nilapitan niya si Dalisayon, ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng takot sa yaman o estado nito. Anong karapatan mong saktan ng anak ko? Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Aling Flor. At pagkatapos ay bumalik na parang walang nangyari? Hindi kinontra ni Dalisayon ang matanda. Sa halip yumuko siya. Isang kilos na hindi inaasahan ng lahat. Wala po akong karapatan, ginang, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Wala po akong ibang maiaalay kundi ang aking taos-pusong pagsisisi. Nandito po ako hindi para manggulo. Nandito po ako para makiusap, para subukang itama ang isang pagkakamaling hindi ko na dapat ginawa. Ang buong baryo Amihan ay natahimik. Lahat ay nakatingin sa eksenang nagaganap. Ang mayamang hasendero, nakayuko sa harap ng isang simpleng maglalabada, humihingi ng kapatawaran para sa kanyang anak. Tumingin si Aling Flor sa kanyang anak, na ngayon ay humahagulgol na habang hawak ang drawing ni Huni. At pagkatapos, tumingin siyang muli kay Dalisayon. Ang tigas sa kanyang muka ay bahagyang lumambot. Ang kapatawaran ay hindi basta-basta ibinibigay, Ginoo, sabi niya. Ito ay pinaghihirapan. Iyon lang ang sinabi niya bago siya pumasok muli sa loob ng bahay. Ngunit para kay Dalisayon, ang mga salitang iyon ay hindi isang pagtataboy. Iyon ay isang pagkakataon. Hindi umalis si Dalisayon. Ang mga salitang binitawan ng ina ni Sinag, ito ay pinaghihirapan, ay tumatak sa kanyang isipan. Alam niyang hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Kailangan niyang patunayan na ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo Amihan nang makita ang mayamang hatsendero na ngayon ay nakasuot ng simpleng pantalon at t-shirt na tumutulong sa ama ni Sinag sa bukid. Si Mang Cardo, sa una, ay nag-aalangan, ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Dalisayon ay hindi maikakaila. Hinawakan ni Dalisayon ng araro ang kanyang mga kamay na sanay lamang sa pagpirma ng mga dokumento at paghawak sa manibela ng Ferrari ay ngayon ay nakabaon sa putik. Siya ay nadadapa, natatapilok at pinagtatawanan ng ilang mga bata sa malayo. Ngunit hindi siya sumuko. Pinunasan niya ang pawis at putik sa kanyang muka at nagpatuloy. Mula sa bintana ng kanilang bahay,
Pinagmamasdan siya ni Sinag. Ang puso niya ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang isang bahagi ay nasisiyahan sa paghihirap nito, isang uri ng ganti sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nakakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, habag. At sa ilalim ng habag na yon, isang munting kislap ng paghanga. Sa sumunod na araw, nakita niya itong sinusubukang ayusin ang kanilang sira-sirang bakod. May hawak itong martilyo at pako, ngunit halatang hindi marunong gumamit. Sa halip na ang pako, ang sarili nitong daliri ang napukpok. Napasigaw ito sa sakit. Isang sigaw na sinundan ng tawa mula sa mga kapitbahay. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, kinuha nitong muli ang martilyo at nagpatuloy. Hindi na natiis ni Sinag. Kumuha siya ng isang basong tubig at isang maliit na first aid kit at nilapitan ito. Akin na nga yan, sabi niya. Inagaw ang martilyo mula sa kamay nito. Masasaktan ka lang lalo. Hindi umimik si Dalisayon. Hinayaan niya lang si Sinag na gamutin ang namumula niyang daliri. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit at isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanilang mga ugat. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Sinag. Hindi pa rin tumitingin sa kanyang mga mata. Dahil ito ang nararapat, sagot ni Dalisayon. At dahil gusto kong maintindihan mo, Sinag, na ang Dalisayon na nagtaboy sa'yo ay hindi ang Dalisayon na nasa harap mo ngayon. Gabi-gabi, umuupo si Dalisayon sa isang bangko sa labas ng bahay nila Sinag, nakatanaw lang sa mga bituin. Isang gabi, hindi na natiis ni Sinag ang pananahimik. Lumabas siya at naupo sa tabi nito. May sapat na pagitan sa kanilang dalawa. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Umiling si Dalisayon. Ang pagod sa katawan, nawawala. Ang pagod sa puso dahil sa pagsisisi habang buhay mong dadalhin kung hindi mo susubukang itama. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang ginawa ko. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon na ipakita sa'yo na kaya kong magbago. Kinabukasan, isang sasakyan ang muling dumating sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bata ang lumabas mula rito kasama ang isang driver, si Huni. Yaya Sinag. Ang sigaw ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tumakbo ito ng napakabilis patungo kay Sinag. Nagtama ang kanilang mga katawan sa isang mahigpit na yakap na puno ng pangungulila at pagmamahal. Umiiyak si Huni, umiiyak si Sinag, at sa di kalayuan, nakatayo si Dalisayon, tahimik na lumuluha habang pinagmamasdan ng eksenang matagal niyang pinangarap na makitang muli. Sa pagdating ni Huni, ang yelo sa puso ni Sinag ay tuluyan ng natunaw. Nakita niya ang pagbabalik ng nangiti at sigla sa mga mata ng bata. Nakita niya kung paano alagaan ni Dalisayon ang kanilang anak. Hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang tunay na ama na handang maglaro sa putikan at magpuyat sa gabi. Isang gabi, sa ilalim ng parehong mga bituin, muli silang naupo sa labas. Ngunit ngayon, wala nang pagitan. At kasama na nila si Huni na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Sinag. Umuwi na kayo sa inyo, Sinag, mahinang sabi ni Dalisayon. Tumingin si Sinag sa kanya naguguluhan. Umuwi na tayo sa atin, pagtatama ni Dalisayon. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag, isang hawak na puno ng pangako. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing na may diamante, kundi isang simpleng singsing na yari sa hinabing dahon ng niyog. Isang bagay na ginugol niya buong hapon para lang matutunang gawin. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero ipinapangako ko sa iyo ang hinaharap. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Alam kong napakalaki ng agwat ng ating mundo. Pero dito, sa baryong ito, natutunan ko kung nasaan ang tunay na tahanan. Ang tahanan ay kung nasaan ang pamilya. Itinaas niya ang singsing.
Hindi ako nag-aalok ng kasal dahil kailangan ni Huni ng ina. Nag-aalok ako ng kasal dahil kailangan ko ng asawa. Kailangan kita sa buhay ko. Sinag. Maging pamilya tayo, Sinag. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Sinag. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Isang kaligayahang inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Dahan-dahan siyang tumango. Isinuot ni Dalisa yon ang singsing sa kanyang daliri. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng libu-libong mga bituin, niyakap niya si Sinag at si Huni. Ang kanilang tatlong anino ay nag-isa. Hindi na isang amo, isang katulong, at isang bata, kundi isang ama, isang ina, at isang anak. Isang tunay at buong pamilya na binuo hindi ng dugo o ng yaman, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisayon, Sinag at Huni. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa anumang yaman o estado sa buhay. Ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, magtiwala, at maghilom ng mga sugat ng nakaraan. Ang aral ng kwento ay simple lang po. Lahat tayo ay maaaring magkamali. Ngunit lahat din tayo ay may karapatang magbago at bigyan ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa amin sa comment section sa ibaba. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.